May isang lalaki sa Biblia na walang birth certificate, walang talaan ng kanyang pamilya, walang record kung kailan siya ipinanganak o kung kailan siya namatay. Bigla na lang siyang lumitaw sa gitna ng isang digmaan, binasbasan ng pinakamahalagang patriarka sa buong kasulatan, at pagkatapos ay nawala sa kwento sa loob ng 1,000 taon. Walang ama, walang ina, walang talaang kanan. Iyan mismo ang sinasabi ng aklat ng mga Hebreo tungkol sa kanya. Ang pangalan niya ay Melchizedek, at sa loob ng mahigit 3,000 taon, mga eskolar, teologo, rabbi at mga unang ama ng simbahan ay nagtalo tungkol sa isang tanong na tila walang sino man ang makakapagbigay ng tiyak na sagot. Sino siya? May nagsasabi na siya si Sem, ang anak ni Noe. May iba namang nagsasabi na siya ay isang anghel. May mga naniniwala na siya ay isang paunang pagpapakita ni Hesukristo mismo na naglakad sa lupa maraming siglo bago pa ang Bethlehem. At mayroon din namang nag-iisip na sadyang ginawang misteryoso ng Biblia ang kanyang pagkakakilanlan, na sinadya ng Diyos na itago ito upang pagkalipas ng libo-libong taon, pinag-uusapan pa rin natin siya. Na kung iisipin mo, iyan nga mismo ang nangyayari ngayon. Pero bago natin maunawaan kung sino si Melchizedek, kailangan nating bumalik sa sandaling unang siya lumitaw, dahil ang mga pangyayari sa paligid ng kanyang pagdating ay kasing kakaiba ng mismong tao. Para maunawaan si Melchizedek, kailangan mo munang maunawaan ang mundong pinasukan niya. At ang mundong iyon ay nagliliyab. Nasa paligid tayo ng 2,000 taon bago si Kristo. Ang sinaunang malapit na silangan ay isang malupit na lugar. Ang mga hari ay umuusbong at bumabagsak na parang mga panahon. Ang mga imperyo ay itinayo sa pananakop at ang mga alyansa ay pinagtatagpi sa dugo. Walang internasyonal na batas, walang Geneva Convention. Ang malalakas ang kumukuha ng gusto nila at ang mahihina ay sumusuko o nawawasak. Sa rehiyon malapit sa dagat na patay, 5 lungsod-estado ang namumuhay sa ilalim ng kontrol ng isang dayuhang hari na nagngangalang Kedorlaomer, ang hari ng Elam. Sa loob ng 12 taon, ang 5 lungsod na ito ay nagbabayad sa kanya ng tributo. Isipin mo na lang itong isang uri ng proteksyon. Nagbabayad ka sa hari at hindi susunugin ng kanyang hukbo ang lungsod mo. Simpleng kasunduan. Pero sa 13 taon, nagpasya ang 5 hari na sapat na. Naghimagsik sila, tumigil sila sa pagbabayad ng tributo. At ginawa ni Kedorlaomer ang eksaktong inaasahan mo sa isang makapangyarihang sinaunang hari kapag tumigil sa pagbabayad ang kanyang mga nasasakupan. Nagtipon siya ng 3 kaalyado na hari at nagmartsa patungo sa lambak ng Jordan kasama ang isang hukbong koalisyon, 4 na hari laban sa 5. Pero hindi pantay-pantay ang mga puwersa. Si Kedorlaomer at ang kanyang mga kaalyado ay mga batikang mananakop. Sa daan patungo sa pagpaparusa sa mga rebelde, dinurog nila ang bawat grupo ng tribo na kanilang naharap. Ang mga Refaim, ang mga Zuzim, ang mga Emim, ang mga Horita, ang mga Amalekita, ang mga Amorita. Isa-isa natalo silang lahat nang makarating si Kedorlaomer sa lambak ng Sidim malapit sa dagat na patay. Nasa problema na ang 5 rebelding hari. Sinubukan nilang lumaban pero puno ng mga hukay ng alkitran ng lambak, mga natural na deposito ng aspalto na ginawang patibong ng kamatayan ang larangan ng labanan. Bumagsak ang mga hukbo ng Sodoma at Gomora. Tumakas ang kanilang mga hari. Ang ilan sa kanila ay nahulog sa mga hukay ng alkitran. Ang iba ay nakatakas patungo sa mga kabundukan. At ginawa ng mga Persa ni Kedorlaomer ang ginagawa ng bawat matagumpay na sinaunang hukbo. Ninakawan nila ang lahat. Kinuha nila ang kayamanan ng Sodoma at Gomora. Kinuha nila ang mga supply ng pagkain. Kumuha sila ng mga bihag.
At kabilang sa mga bihag ay isang lalaking nagngangalang Lot, ang pamangkin ni Abraham. Ngayon, dito nagiging kawili-wili ang kwento. Dahil si Abraham ay hindi isang hari, hindi siya isang general. Siya ay isang mayamang nomadikong patriarka na naninirahan malapit sa mga puno ng ensina ng Mamre. Tahimik na nag-aalaga ng kanyang mga kawan. Wala siyang hukbo, wala siyang alyansang militar. Ang mayroon siya ay 318 sinanay na alipin na ipinanganak sa kanyang sambahayan. 318 lalaki laban sa pinagsamang puwersa ng 4 na hari, nakakasira lang sa isang buong rehiyon at nagapi ang bawat hukbong humarang sa kanilang daan. Pero nang marinig ni Abraham na nabihag si Lot, hindi siya nag-atubili. Tinipon niya ang kanyang 318 lalaki, nakipag-alyansa sa 3 lokal na pinuno ng mga Amorita at tinugis ang mga puwersa ni Kedorlaomer hanggang sa hilaga sa rehiyon ng Dan, malapit sa hangganan ng makabagong Libano at Syria. At pagkatapos ay gumawa siya ng isang kahangahangang bagay. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, hinati ni Abraham ang kanyang maliit na puwersa sa maraming grupo at naglunsad ng isang sorpresang atake. Isang gerilyang ambush laban sa isang hukbong koalisyon. Ang uri ng taktika na inaasahan mo mula sa isang batikang kumander ng militar, hindi mula sa isang pastol. Nagtagumpay ito, nagkagulo ang mga puwersa ni Kedorlaomer. Tinugis sila ni Abraham lampas sa Damasco, nabawi ang lahat ng ninakaw na ari-arian, pinalaya ang lahat ng bihag at ligtas na naiuwi si Lot. Ito ang unang naitala na digmaan sa Biblia. At si Abraham, isang lalaking walang karanasan sa militar, ay nanalo laban sa halos imposibleng laban. Isipin mo kung ano ang itsura nito sa mga taong naninirahan sa rehiyong iyon. Kadadaig lang ni Kedorlaomer sa bawat puwersa militar mula Mesopotamia hanggang dagat na patay. Buong mga bansa ang bumagsak sa harap ng kanyang koalisyon. Mga profesional na hukbo na may sinanay na mga sundalo, mga sandata na tanso, at mga taktika ng pagkubkob ay pinalis lahat. At pagkatapos isang pastol na may 318 alipin ang dumog sa kanila sa isang gabi. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa Canaan sa maraming henerasyon. Ang lalaking tinatawag na Abram na Hebreo ay nakagawa ng isang bagay na dapat ay imposible. At iyan ang eksaktong sandali kung kailan pinili ni Melchizedek na lumitaw. Hindi bago ang labanan, hindi habang nangyayari ang labanan, pagkatapos ng labanan. Nang si Abraham ay pinakapagod at pinaka-vulnerable. Nang unti-unting humuhupa ang adrenaline at nagsisimulang bumagsak ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang oras ng kanyang pagdating ay mas mahalaga kaysa sa naiintindihan ng karamihan. Pero ang labanan ay simula lang ng dahilan kung bakit hindi makakalimutan ang kabanatang ito ng Genesis. Papauwi na si Abraham, pagod na siya, pagod na ang kanyang mga tauhan, kalilaban lang nila at nanalo sa isang labanan na dapat ay imposible. At habang papunta sila sa lambak ng hari, 2 lalaki ang lumabas para salubungin sila. Ang una ay ang hari ng Sodoma, nagpapasalamat siya. Kaiiniskyo lang ni Abraham sa kanyang mga tao at nabawi ang kanyang kayamanan. Gusto niyang makipagkasunduan. Itabi mo na ang mga ari-arian, sabi niya kay Abraham. Ibalik mo lang ang mga tao ko. Pero ang pangalawang lalaki ay iba. Ang pangalan niya ay Melchizedek. Siya ang hari ng Salem at siya ay isang pari ng kataas-taasang Diyos. Ngayon huminto ka sandali at isipin mo iyon. Nasa lupain tayo ng Canaan. Teritoryo ito ng mga pagano. Ang mga taong naninirahan dito ay sumasamba sa mga Diyos ng pag-aani at nagsasagawa ng mga ritual na kakilakilabot sa karamihan ng mga tao ngayon. At gayunpaman, sa gitna ng lahat ng iyon, may isang hari na naglilingkod din bilang pari ng iisang tunay na Diyos.
Sinabi ng teksto na naglabas siya ng tinapay at alak. Hindi mga sandata, hindi isang kasunduan, hindi isang politikal na kahilingan, tinapay at alak. Sa isang mundo kung saan ang bawat paghaharap sa pagitan ng makapangyarihang mga lalaki ay isang negosasyon o isang laro ng kapangyarihan, nagdala si Melkisedek ng pagkain. Nagdala siya ng pagpapalakas para sa isang pagod na mandirigma. At ang detalyeng iyon, tinapay at alak, ay umaalingaw-ngaw sa mga darating na siglo sa mga paraang hindi maiisip ni Numan noong panahong iyon. Libu-libong taon ang lumipas sa gabi bago siya ipako sa krus. Kukunin ni Jesus ang tinapay at alak sa isang hapag kasama ang kanyang mga alagad at sasabihin niya, "Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo." Ang parehong dalawang elemento, ang parehong gawain ng pag-aalay ng sustansya sa mga haharap sa pinakamahirap na labanan ng kanilang buhay. Pagkakataon lang, marahil, pero ang Biblia ay hindi isang aklat na umaasa sa mga pagkakataon. Binasbasan ni Melkisedek si Abraham at sinabi niya, "Pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa, at pagpalain ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay." Pansinin ang ayos ng basbas na iyon, binasbasan muna niya si Abraham, pagkatapos ay binasbasan niya ang Diyos. Direktang iniugnay niya ang tagumpay ni Abraham sa banal na tulong. Sinasabi niya, sa esensya, hindi ka nanalo sa labanang iyon ng mag-isa. Lumaban ang Diyos para sa iyo, at ako bilang pari ng Diyos ay narito upang kilalanin iyan. Ang tugon ni Abraham ay kahanga-hanga. Nagbigay siya kay Melkisedek ng 10 ng lahat ng nabawi niya sa labanan. Isang ikapu. Ito ang unang naitala na ikapu sa Biblia bago pa ang kautusan ni Moises. Bago pa ang anumang utos na nag-aatas nito, kusang loob na nagbigay si Abraham ng 10 bahagi ng kanyang nasamsam sa digmaan sa misteryosong hari-paring ito. At ang katotohanang kusang loob niya itong ibinigay ay mahalaga. Walang nagsabi kay Abraham na mag-ikapu. Walang batas na nag-aatas nito. Ginawa niya ito dahil kinilala niya ang autoridad ni Melkisedek. Naunawaan niya sa anumang antas na ang taong ito ay kumakatawan sa isang bagay na mas mataas kaysa anumang haring makalupa. Mas mataas pa kay Abraham mismo. At pagkatapos ay nawala si Melkisedek sa kwento. Walang pinanggalingan, walang paliwanag kung saan siya nanggaling, walang pagbanggit sa kanyang mga magulang o kanyang lahi. Sa isang aklat na obsesado sa talaangkanan na nagtatalang bawat nagkaanak sa pahina pagkatapos ng pahina, si Melkisedek ay walang talaangkanan. Ang katahimikang iyon ay nakabibingi at sinadya iyon. Pero bago natin pag-usapan kung bakit napakahalaga ng katahimikang iyon, kailangan nating tingnan ng mas mabuti ang talagang alam natin tungkol sa taong ito. Dahil ang iilang detalye na ibinigay sa atin ng Biblia ay puno ng kahulugan. Magsimula tayo sa kanyang pangalan, Melkisedek. Sa Hebreo, ito ay isang tambalang salita. Ang Melek ay nangangahulugang hari. Ang Tzedek ay nangangahulugang katuwiran. Pagsamahin mo sila at ang kanyang pangalan ay literal na nangangahulugang hari ng katuwiran. Hindi lang iyon isang pangalan, iyon ay isang titulo at isa itong pambihirang titulo. Sa teolohiyang Hebreo, walang tao ang tunay na matatawag na matuwid. Malinaw na sinabi ito sa aklat ng mga Romano, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tawagin ng isang karaniwang tao na hari ng katuwiran ay halos pamumusong na. Pero may iba pa, tinatawag din siyang hari ng Salem. Ang salitang Hebreo na Shalom ay nangangahulugang kapayapaan. Ang Salem o Shalem ay malawakang kinikilala bilang sinaunang pangalan ng lungsod na sa kalaunan ay magiging Jerusalem.
Kaya si Melkisedek ay hindi lang hari ng katuwiran, siya rin ang hari ng kapayapaan na namumuno sa lungsod na isang araw ay magiging pinakabanal na lungsod sa buong Hudaismo. Hari ng katuwiran, hari ng kapayapaan, namumuno mula sa Jerusalem at siya ay isang pari ng kataas-taasang Diyos bago pa man umiral ang pagkapari ng mga Levita. Ang mga Levita ay hindi pa ipapanganak sa maraming siglo. Ang buong sistema ng pagsambang Israelita, ang tabernakulo, ang templo, ang mga handog, ang mga damit ng pari, ang kaban ng tipan, wala pa sa mga iyon ang umiiral. Walang kautusan ni Moises, walang mga utos na nakaukit sa mga tapyas na bato. At gayunpaman, naroon si Melkisedek, naglilingkod na bilang pari ng iisang tunay na Diyos. Nagdulot ito ng isang tanong na pinagtatalunan ng mga teologo sa loob ng libu-libong taon. Paano nakilala ni Melkisedek ang Diyos? Sino ang nagsabi sa kanya? Sino ang nag-orden sa kanya? Sa isang mundo na nalunod sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan pagkatapos ng Tore ng Babel, paano nagkaroon ng isang hari sa Kanaan na sumasamba sa parehong Diyos na sinasamba ni Abraham? Hindi sinasagot ng Biblia ang mga tanong na ito. Hinayaan lang nitong nakabitin ang misteryo at mananatili itong nakabitin sa loob ng halos 1,000 taon. Pero kapag sa wakas ay nabasag ang katahimikan, ang kasunod ay yayanigin ang pundasyon ng teolohiyang Hudyo. Pagkatapos ng Henesis 14 na wala si Melkisedek, hindi na siya muling nabanggit sa mga aklat ng kasaysayan. Wala siyang papel sa mga kwento nina Isaac, Jacob, Jose, Moises, Josue o sa mga hukom ng Israel. Sa loob ng 10 siglo para bang hindi siya umiral. At pagkatapos na tila galing sa wala, sumulat si Haring David ng isang salmo na nagbago ng lahat. Ang Salmo 110 ay isa sa mga pinakasipi na salmo sa buong Bagong Tipan. At sa talata 4, sumulat si David ng isang bagay na tiyak na nagpalito sa kanyang orihinal na mga tagapakinig. Sumumpa ang Panginoon at hindi niya babaguhin ang kanyang isip. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa orden ni Melkisedek. Hindi ito isang kaswal na pagbanggit. Ito ay isang banal na panunumpa. Nanunumpa ang Diyos at binibigyang diin ng teksto na hindi niya babaguhin ang kanyang isip tungkol dito. Nagsasalita siya sa isang taong tinatawag ni David na aking Panginoon, isang figura na uupo sa kanang kamay ng Diyos, habang ang kanyang mga kaaway ay ginagawang tuntungan ng kanyang mga paa. At ang figurang ito, sino man siya, ay magiging isang pari. Hindi ayon sa orden ni Aaron ang linya ng pagkapari na naglingkod sa Israel ng maraming siglo sa puntong ito. Hindi ayon sa orden ni Levi, ang tribo na itinalaga ng Diyos para sa paglilingkod sa templo, ayon sa orden ni Melkisedek. Bakit iyon mahalaga? Dahil sa Israel, palaging magkahiwalay ang mga hari at mga pari. Ang hari ay namumuno mula sa trono, ang pari ay naglilingkod sa templo. At ang dalawang katungkulan ay hindi kailanman dapat magsanib. Hindi ito isang basta-bastang patakaran. Isa itong fundamental na prinsipyo ng pamamahala ng Israel. Ang paghihiwalay ng hari at pari ay pumipigil sa sinumang isang tao na magkaroon ng kabuuang kapangyarihan sa parehong politikal at espiritual na buhay ng bansa. Ito ay, sa isang banda, ang pinakamaagang anyo ng paghihiwalay ng mga kapangyarihan. At ipinatupad ng Diyos ang paghihiwalay na ito ng marahas. Nang pumasok si Haring Uzias sa templo at sinubukang magsunog ng insenso sa altar, isang gawain na nakalaan lamang sa mga inapo ni Aaron. 80 pari ang humarap sa kanya at sinabihan siyang umalis. Tumanggi si Uzias. Nakatayo siya roon na may insensaryo sa kamay, galit at mapangahas. At sinaktan siya ng Diyos ng ketong sa mismong lugar na iyon. Doon mismo, sa templo, sa harap ng mga pari,
namuti ang balat ng hari sa sakit. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na nakakawarantina sa isang hiwalay na bahay. Pinutol mula sa templong sinubukan niyang pasukin. Ang mensahe ay malinaw. Ang mga hari ay nananatili sa isang panig ng linya. Ang mga pari ay nananatili sa kabilang panig. Lagpasan mo ang linyang iyon at haharap ka sa mga kahihinatnan. Pero si Melkisedek ay parehong dalawa. Siya ay hari at pari ng sabay, at hinawakan niya ang dalawang katungkulan hindi bilang paglabag sa batas ng Diyos, kundi tila may buong pagsang-ayon ng Diyos, dahil tinatawag siya ng teksto na pari ng kataas-taasang Diyos. Hindi siya sinaktan ng Diyos ng ketong, hindi siya sinaway ng Diyos. Sa halip, ginamit siya ng Diyos upang basbasan ang ama ng bansang Hudyo. At ngayon si David, sa ilalim ng banal na inspirasyon, ay nagsasabi na ang darating na Mesyas ay magiging isang pari sa parehong orden. Hindi isang pansamantalang pari na naglilingkod hanggang mamatay at mapalitan. Isang pari magpakailanman. Ito ay isang direktang hamon sa buong sistemang Levitiko. Ang mga pari ni Aaron ay naglingkod sa isang panahon at pagkatapos ay namatay. Pinalitan sila ng kanilang mga anak. Henerasyon pagkatapos ng henerasyon, ipinasa ang pagkapari sa pamamagitan ng isang linya ng pamilya. Pero ang orden ni Melkisedek ay iba. Ito ay walang hanggan, walang simula at walang wakas. At ibinulagsak ni David ang bombang ito at nagpatuloy na para bang sinabi lang niya ang pinakanormal na bagay sa mundo. Sa susunod na 1,000 taon, ang mga Hudyong iskolar at rabi ay nagpumilit na unawain kung ano ang ibig sabihin ni David. Ano itong orden ni Melkisedek? Sino ang figurang ito na magiging hari at pari magpakailanman? At bakit lalagpasan ng Diyos ang pagkaparing Levitiko, ang mismong kanyang itinatag para paboran ang isang bagay na mas luma at mas kakaiba? Ang ilang rabbi ay nagmungkahi na si Melkisedek ay si Sem, ang anak ni Noe. Ang ideyang ito ay naging popular sa ilang tradisyong Hudyo at mayroon itong tiyak na lohika. Ayon sa mga talaang kanan sa Genesis, buhay pa si Sem noong panahon ni Abraham. Kung papagsamahin mo ang mga haba ng buhay na naitala sa Genesis 11, maaaring nabuhay si Sem hanggang 600 taon. At dahil siya ang patriarka ng linya ng mga Semita, ang ideya na siya ay naglingkod bilang pari ng Diyos sa Salem ay hindi ganap na hindi makatuwiran. Ang Targum Pseudo-Jonathan, isang sinaunang salin sa Aramaiko ng Torah na kasama ang mga interpretasyong karagdagan, ay tahasang nagsasabi na si Melkisedek ay si Sem. Ang Talmud ng Babylonia ay nagtala ng katulad na tradisyon, at ang ilan sa pinakadakilang Kristiyanong teologo sa kasaysayan, kabilang sina Jerome at Martin Luther, ay nakitang posible ang pagkakakilanlang ito. Mayroon ding isang kawili-wiling tradisyong rabbiniko na nagsasabing ang pagkapari ni Melkisedek ay kinuha sa kanya sa bandang huli. Ayon sa pananaw na ito, nang basbasan ni Melkisedek si Abraham, bago basbasan ang Diyos sa Genesis 14:19 hanggang 20, nagkamali siya ng pagkakasunod. Dapat ay binasbasan muna niya ang Diyos. Dahil sa pagkakamaling ito, inilipat ng Diyos ang pagkapari mula kay Melkisedek patungo kay Abraham at sa kanyang mga inapo. Ito ang paliwanag ng mga rabbay kung bakit ang pagkapari ay lumipat sa kalaunan sa tribo ni Levi. Ang ilang iskolar, kabilang si Professor Joseph Angel ng Yeshiva University, ay nagmungkahi na ang mga negatibong opinyon ng mga rabbay tungkol kay Melkisedek ay maaaring nabuo bilang bahagi ng reaksyon laban sa maagang teolohiyang Kristiyano. Habang iniuugnay ng mga Kristiyano si Melkisedek kay Jesus, maaaring naramdaman ng ilang guro ng Hudaismo ang pangangailangang bawasan ang kahalagahan ni Melkisedek upang pigilan ang kanyang kwento na gamitin bilang ebidensya para sa mga pahayag
ng mga Kristiyano. Kapansin-pansin na kinikilala ng Talmud ang Arkanghel Miguel, hindi si Melkisedek, bilang makalangit na punong pari, isang kilos na itinuturing ng ilang eskolar bilang sadyang pagsalungat sa parehong tradisyong Kristiyano at Qumran. Pero anuman ang pagtutol ng mga rabay, ang teorya ni Sem ay may nakamamatay na depekto. Sa katunayan, marami itong depekto. Una, si Sem ay may napakadetalyadong talaangkanan. Ang kanyang ama ay si Noe, ang kanyang ina ay ang asawa ni Noe. Ang kanyang mga kapatid ay sina Ham at Japhet. Mayroon siyang kumpletong puno ng pamilya. Pero ang buong punto tungkol kay Melkisedek, lalo na gaya ng ipinaliwanag sa kalaunan sa mga Hebreo, ay wala siyang talaangkanan, walang ama, walang ina, walang simula ng mga araw o katapusan ng buhay. Kung si Melkisedek ay si Sem, hindi gagana ang paglalarawan sa mga Hebreo. Mayroon ding tanong tungkol sa pagkilala. Si Sem, ang anak ni Noe, ay magiging isa sa mga pinakatanyag na taong buhay. Nakaligtas siya sa baha na sumira sa buong mundo. Isa siya sa 8 tao lamang na nabuhay sa pinakamahirap na sakuna sa naitala na kasaysayan. Ang ideya na basta na lang siyang lilitaw bilang hari ng isang lungsod sa Canaan sa ibang pangalan at walang nakakakilala sa kanya ay tila hindi kapani-paniwala. At bukod doon, ang mga susunod na talaangkanan sa unang Kronika at Lukas ay tinatawag pa rin siyang Sem, hindi Melkisedek. Kung iisa lang sila, inaasahan mong kahit isang manunulat ng Biblia ay gagawing malinaw ang kaugnayang iyon. Wala sa kanila ang gumawa. Kaya kung si Melkisedek ay hindi si Sem, sino siya? Dito pumapasok ang mga balumbon ng dagat na patay. At dito nagiging talagang kahanga-hanga ang kwento. Noong dekada ng 1,940, isang Bedouinong pastol ang napadpad sa isang kuweba malapit sa dagat na patay at natuklasan ang isang koleksyon ng mga sinaunang manuskrito na magbabago sa ating pagkaunawa sa sinaunang Hudaismo. Sa mga sumunod na dekada, nakabawi ang mga arkeologo ng libu-libong piraso ng mga balumbon mula sa 11 kuweba malapit sa isang lugar na tinatawag na Qumran. Kabilang sa mga balumbon na iyon ang isang dokumentong natagpuan sa kuweba 11 na ngayon ay nakakatalogo bilang 11Q13. Tinatawag ito ng mga iskolar na balumbon ni Melkisedek. At ang sinasabi nito tungkol kay Melkisedek ay pambihira. Ang balumbon na ito ay isinulat mga 100 taon bago si Kristo. Nanggaling ito sa isang komunidad ng mga Hudyo na nanirahan sa disyerto, isang grupo na kinikilala ng karamihan ng mga iskolar bilang mga Eseno. At ayon sa balumbon na ito, si Melkisedek ay hindi isang tao. Siya ay isang makalangit na figura, isang banal na kinatawan ng Diyos na lilitaw sa katapusan ng mga araw upang magsagawa ng paghatol at iligtas ang mga matuwid mula sa kapangyarihan ng kasamaan. Ipinapakita ng balumbon si Melkisedek bilang pinuno ng mga anghel ng Diyos sa isang kosmikong digmaan laban sa mga puwersa ng kadiliman na pinamumunuan ng isang figurang tinatawag na Belial. Sa karamihan ng tradisyong Hudyo, ang papel na ito ay pag-aari ng Arkanghel Miguel. Pero sa 11Q13, si Melkisedek ang namumuno sa mga hukbo ng liwanag laban sa mga hukbo ng kadiliman. At narito ang bahaging nagulat ang mga iskolar nang una nila itong isinalin. Sinisipi ng balumbon ang Isaias 52, talata 7, na nagsasabing, napakaganda sa mga bundok ng mga paa ng mensahero na nagsasabi sa Sion, ang iyong Diyos ay naghahari. Pero sa interpretasyon ng balumbon, hindi ang Diyos ang naghahari, si Melkisedek. Ang salitang Hebreo na Elohim na karaniwang tumutukoy sa Diyos mismo ay direktang inilapat kay Melkisedek. Iyon ay isang nakakagulat na pahayag. Ang komunidad na ito ng mga Hudyo
na sumulat isang siglo bago ipanganak si Jesus ay naglalarawan kay Melkisedek bilang isang banal na nilalang na nakaupo sa konseho ng Diyos, humahatol sa mga bansa at nagliligtas sa mga matuwid. Tinawag siyang Elohim. Nagbabayad sala siya para sa mga kasalanan. Nagdadala siya ng dakilang hubileo, ang pinakahuling pagpapalaya. Iniuugnay din ng balumbon si Melkisedek sa propesiya ni Daniel tungkol sa 70 linggo na nagmumungkahi na siya ang pinahirang prinsipe na binanggit sa Daniel 9:25. Ibig sabihin nito, itinuring ng komunidad ng Qumran si Melkisedek hindi lamang bilang isang makasaysayang figura mula sa Genesis, kundi bilang isang mesyanikong figura na lilitaw sa rurok ng kasaysayan. Ngayon, ang mga Eseno ay hindi pangunahing agos ng Hudaismo. Ang kanilang mga pananaw ay itinuturing na matindi ng marami sa kanilang mga kontemporaryo. Pero ang inihahayag ng kanilang balumbon ay na matagal bago sinimulan ng mga Kristiyano na iugnay si Melkisedek kay Jesus. Tinatrato na ng mga komunidad ng mga Hudyo ang misteryosong figurang ito bilang isang bagay na higit pa sa tao. At iyan mismo ang linya ng kaisipan na kukunin ng bagong tipan at pauunlarin sa isa sa mga pinakapinong argumento nito sa teolohiya. Pero ang komunidad ng Qumran ay hindi lamang ang grupong Hudyo na naakit kay Melkisedek bago lumitaw ang Kristyanismo. Sa halos parehong panahon, isang pilosopong Hudyo na nagngangalang Philo ng Alexandria na nabuhay noong unang siglo ay gumawa ng isang pambihirang koneksyon. Itinumbas ni Philo si Melkisedek sa Logos, ang banal na salita ng Diyos. Para kay Philo, ang Logos ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangnilikha, ang makatwirang prinsipyo kung saan kumikilos ang Diyos sa mundo. At nakita niya si Melkisedek bilang isang pisikal na pagpapakita ng prinsipyong iyon. Ito ay kapansin-pansin dahil ang pasimula ng Ebanghelyo ni Juan ay gumagamit ng parehong konsepto. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Idinagdag pa ni Juan na ang salita ay naging laman at nanirahan sa gitna natin na tumutukoy kay Jesus. Ang teolohikong sinulid na nag-uugnay kay Melkisedek sa Logos at kay Jesus ay hinabi na bago pa man formal na umiral ang Kristyanismo. Ang nakikita natin kapag umatras tayo at tiningnan ng buong larawan ay hindi kailanman nakalimutan si Melkisedek. Hindi talaga. Kahit sa mga siglo nang nawala siya sa salaysay ng Biblia, ang kanyang anino ay nanatili sa kaisipang Hudyo, lumaki at naging mas misteryoso sa bawat henerasyon. Noong umupo ang manunulat ng mga Hebreo upang gawin ang kanyang argumento, mayroon ng mayamang tradisyon ng haka-haka at teolohiya na itinayo sa paligid ng isang enigmatikong figura mula sa Genesis 14. At may isa pang sinaunang teksto na nagdaragdag sa misteryo. Ang ikalawang aklat ni Enoch, na kilala rin bilang Slavonic Enoch, ay naglalaman ng isang kakaibang kwento tungkol sa kapanganakan ni Melkisedek. Sa tekstong ito, si Melkisedek ay himalaang ipinanganak sa asawa ng kapatid ni Noe na si Nir. Ipinanganak ang bata na ganap na hugis, na may tatak ng pagkapari na nasa kanyang dibdib na, at nakapagsasalita siya mula ng ipanganak. Bago ang malaking baha, ipinadala ng Diyos ang Arkanghel Miguel upang dalhin ang sanggol na si Melkisedek sa paraiso. Iniingatan siya upang maging isang walang hanggang pari. Ngayon, ang ikalawang Enoch ay hindi itinuturing na kasulatan ng anumang pangunahing tradisyong panrelihiyon. Ito ay isang pseudepigraphikal na teksto. Ibig sabihin ay isinulat ito sa ilalim ng maling pagkakakilanlan ng may akda, marahil noong unang siglo. Pero ipinapakita nito sa atin ang isang mahalagang bagay. Ang misteryo ni Melkisedek ay napakatindi
Kaya naramdaman ng mga sinaunang manunulat na kailangan nilang punan ang mga puwang. Hindi nila maiwang mag-isa ang misteryo. Kailangan nilang ipaliwanag kung saan siya nanggaling, kahit ibig sabihin nito ay mag-imbento ng kwento ng pinagmulan na parang galing sa isang nobelang pantasya. Ang pagnanais na lutasin ng misteryo ni Melchizedek ay sinaunang sinauna. Hindi tayo ang unang henerasyong nagtataka tungkol sa kanya. Hindi rin tayo ang huli. Ang aklat ng mga Hebreo ay hindi katulad ng anumang ibang aklat sa Bagong Tipan. Mas parang teolohikong lektura ito kaysa isang liham, at ang manunulat ay gumastos ng napakaraming oras sa isang paksang karamihan ng mga tao ngayon ay hindi pa narinig. Melchizedek, isang buong kabanata ng Bagong Tipan, mga Hebreo 7, ay nakalaan sa pagpapaliwanag ng kahalagahan ng 3 talata lamang mula sa Genesis. 3 talata, ganoon kahalaga ang tingin ng manunulat ng mga Hebreo kay Melchizedek. Nagsisimula ang argumento sa dulo ng Kabanata 5 kung saan sinasabi ng manunulat sa kanyang mga tagapakinig na si Jesus ay itinalaga ng Diyos bilang isang punong pari ayon sa orden ni Melchizedek. Gusto niyang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito, pero tumigil siya at nagsabi ng isang kawili-wiling bagay. Sinabi niya sa kanyang mga mambabasa na ang paksang ito ay mahirap ipaliwanag, hindi dahil masyadong komplikado ito, kundi dahil naging mapurol na sila sa kanilang pandinig. Nabigo siya dahil hindi pa sila handa para sa lalim ng nais niyang ituro sa kanila. Bumalik siya sa paksa sa Kabanata 7 at sa pagkakataong ito ay todo na siya. Una, binura niya ang pangalan ni Melchizedek, Hari ng Katuwiran. Pagkatapos ang kanyang titulo, Hari ng Salem na Hari ng Kapayapaan. Binanggit niya na inilarawan si Melchizedek bilang walang ama, walang ina, walang talaangkanan, walang simula ng mga araw ni katapusan ng buhay. At pagkatapos ay ginawa niya ang pangunahing pahayag na ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ay nananatiling pari magpakailanman. Ngayon, hindi nagkakasundo ang mga iskolar tungkol sa eksaktong ibig sabihin ng manunulat dito. Ang ilan ay naniniwala na sinasabi niya na si Melchizedek ay literal na walang mga magulang, na siya ay isang banal na nilalang na umiiral ng walang hanggan. Kung ganoon ang kaso, maaring si Melchizedek ay isang paunang pagpapakita ni Kristo mismo o marahil isang uri ng anghel. Pero may ibang mga iskolar na nagsasabi na ang manunulat ay gumagawa ng isang literaryong punto, hindi isang literal na punto. Sa sinaunang mundo, ang autoridad ng isang pari ay nanggaling sa kanyang linya ng pamilya. Kung hindi mo mapatunayan ang iyong pagkagaling kay Aaron, hindi ka maaaring maglingkod bilang pari. Nang bumalik ang mga Israelita mula sa pagkakatapon sa Babylonia, may ilang pamilya na sinubukang mag-angkin ng katayuang pari, pero dahil hindi nila mahanap ang kanilang mga talaan ng talaangkanan, hindi sila pinapasok sa pagkapari. Kaya kapag sinabi ng manunulat ng mga Hebreo na walang ama si Melchizedek, walang ina, walang talaangkanan, maaaring hindi niya sinasabi na literal na ipinanganak ang lalaki ng walang mga magulang. Maaaring sinasabi niya na sinadya ng Biblia na alisin ang mga detalyeng ito upang gumawa ng isang teolohikong punto. Sa pag-iwan na blanko sa pinagmulan ni Melchizedek, tiniyak ng Diyos na ang kanyang pagkapari ay tatayo sa sarili nitong mga paa, hindi nakadepende sa pamana ng pamilya, hindi limitado ng kamatayan, hindi ipinasa mula sa ama patungo sa anak. Ito ang tinatawag ng mga iskolar na argumento mula sa katahimikan. Ang katahimikan sa teksto ay hindi isang aksidente. Ito ang mensahe. At ang mensahe ay mapanira para sa lumang sistema ng pagkapari. Dahil ang ginawa ng manunulat pagkatapos ay isa sa mga pinakatuso na lohikal na galaw sa buong Biblia.
Kung ang pagkapari ni Melkisedek ay hindi batay sa talaang kanan, at kung si Abraham mismo ay kinilala ang pagiging nakahihigit ni Melkisedek sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ikapu, kung gayon ang pagkapari ni Melkisedek ay mas dakila kaysa kay Aaron. Hindi lang naiiba, mas dakila. Pinatibay ng manunulat ng mga Hebreo ang puntong ito sa pamamagitan ng isang napakatalinong lohikal na argumento. Nagbayad si Abraham ng ikapo kay Melkisedek, si Levi ay inapo ni Abraham. Sa makatuwid, sa isang banda, si Levi mismo ay nagbayad ng ikapo kay Melkisedek sa pamamagitan ni Abraham. Dahil si Levi ay nasa balakang pa lamang ng kanyang ninuno nang nangyari ang paghaharap. Ang mas mababa ay nagbabayad ng ikapu sa mas mataas. Si Levi ay nagbayad ng ikapu kay Melkisedek sa pamamagitan ni Abraham. Sa makatuwid, mas dakila si Melkisedek kaysa kay Levi. At kung ang pagkapari ni Melkisedek ay mas dakila kaysa kay Levi, kung gayon ang naglilingkod sa orden ni Melkisedek ay mas dakila kaysa anumang paring Levitiko na nabuhay kailanman. Ang isang yon, ayon sa manunulat ng mga Hebreo, ay si Jesus. Dito nagtatagpo ang buong argumento. Ang manunulat ng mga Hebreo ay hindi lang naaakit kay Melkisedek bilang isang makasaysayang kuryosidad. Nagtatayo siya ng isang kaso para sa isang bagay na dapat ay imposible sa ilalim ng batas ng mga Hudyo. Ito ay isang tunay na problema para sa mga unang Hudyong Kristiyano. Malinaw ang kautusan ni Moises. Ang mga pari ay nanggagaling sa tribo ni Levi. Si Jesus ay mula sa tribo ni Juda. Kaya paano maglilingkod si Jesus bilang punong pari? Ang sagot ayon sa mga Hebreo ay hindi naglilingkod si Jesus sa orden ng Levitiko. Naglilingkod siya sa isang ganap na ibang orden, isang mas lumang orden, isang nakahihigit na orden, ang orden ni Melkisedek. At tulad ni Melkisedek, hawak ni Jesus ang dalawang katungkulan ng sabay. Siya ay parehong hari at pari, hari ng katuwiran at hari ng kapayapaan. Hindi niya namana ang kanyang pagkapari mula sa kanyang ama sa lupa dahil si Jose ay hindi isang pari. Ang kanyang pagkapari tulad ng kay Melkisedek ay hindi nakadepende sa talaang kanan. Nakadepende ito sa kapangyarihan ng isang buhay na hindi masisira. Ang pariralang iyon, ang kapangyarihan ng isang buhay na hindi masisira ay direkta mula sa mga Hebreo 7:16. Ang mga paring Levitiko ay naglingkod hanggang mamatay sila. Pagkatapos ay pumalit ang kanilang mga anak. Henerasyon pagkatapos ng henerasyon, ang pagkapari ay ipinasa sa pamamagitan ng kamatayan. Pero ang isang pari sa orden ni Melkisedek ay hindi namamatay. Ang kanyang pagkapari ay hindi inililipat. Ito ay permanente, walang hanggan. Ginawa pa ng manunulat ang punto na ang batas na Levitiko mismo ay hindi perpekto. Kung ang pagiging ganap ay maaaring dumating sa pamamagitan ng pagkaparing Levitiko, tanong niya, bakit pa mangako ang Diyos ng isa pang pari sa ibang orden? Ang katotohanan na ang Diyos ay nanumpa sa Salmo 110 na nagtatatag ng isang bagong pagkapari sa orden ni Melkisedek ay nangangahulugan na ang lumang sistema ay palaging nilayong pansamantala. Ito ay anino ng isang mas dakilang bagay na darating. At ang mas dakilang bagay na iyon, argumento ng manunulat, ay si Jesus. Siya ang paring hindi namamatay. Siya ang haring namumuno ng may katuwiran. Siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, mas mahusay kaysa sa luma, dahil ito ay batay sa mas mabubuting pangako. At ang kanyang pagkapari, hindi tulad ng kay Aaron, ay ginagarantiyahan ng hindi mababasag na panunumpa ng Diyos. Ang tinapay at alak na dinala ni Melkisedek kay Abraham, nakikita ng mga Kristiyano iyon bilang isang paunang larawan ng komunyon, ang huling hapunan ng Panginoon kung saan ang tinapay at alak ay kumakatawan sa katawan at dugo ni Kristo. Ang basbas na binigkas ni Melkisedek kay Abraham, isang preview ng mga espiritual na pagpapalang darating sa pamamagitan ni Kristo.
Ang ikapu na ibinigay ni Abraham, isang pagkilala na may isang bagay na mas dakila kaysa sa sistemang Levitiko ang kumikilos. Lahat ng tungkol kay Melkisedek mula sa kanyang misteryosong paglitaw hanggang sa kanyang dalawahang papel bilang hari at pari hanggang sa kanyang walang hanggang pagkapari ay isang anino na tumuturo pasulong kay Jesus. Hindi bababa sa iyan ang argumento ng manunulat ng mga Hebreo at isa ito sa mga pinakapinong teolohikong argumento sa buong Bagong Tipan. Pero hindi pa tayo tapos dahil may isa pang teorya tungkol kay Melkisedek at kung totoo ito, babaguhin ito ang lahat ng napag-usapan natin, hindi lang tungkol kay Melkisedek, tungkol sa buong Lumang Tipan. Ang ilang mga eskolar at teologo ay naniniwala na si Melkisedek ay hindi isang uri ni Kristo. Naniniwala sila na siya ay si Kristo, isang paunang pagpapakita ng anak ng Diyos na naglalakad sa lupa sa anyong tao maraming siglo bago siya ipanganak sa Bethlehem. Nagtala ang Biblia ng ilang mga pagkakataon kung saan nagpapakita ang Diyos sa pisikal na anyo. Tinatawag ng mga teologo ang mga ito na theopania o mas espesipiko, Kristopania, mga pagpapakita ni Kristo bago ang kanyang pagkakatawang tao. Ang tatlong bisita na pumunta kay Abraham sa Mamre, na isa sa kanila ay tinawag ni Abraham na Panginoon, ay madalas banggitin bilang halimbawa. Ang misteryosong figura na nakipagbuno kay Jacob buong gabi ay isa pa. Ang komander ng hukbo ng Panginoon na nagpakita kay Josue bago ang labanan sa Jericho. Iniisip ng ilang iskolar na si Melkisedek ay isa pang ganitong pagpapakita. Ganito ang argumento. Sinabi ng mga Hebreo na si Melkisedek ay walang ama, walang ina, walang simula ng mga araw, walang katapusan ng buhay. Kung literal na kukunin, ang paglalarawang iyon ay hindi maaaring ilapat sa anumang tao. Maaari lamang itong ilapat sa isang banal na nilalang. At dahil tinawag si Melkisedek na ginawang katulad ng anak ng Diyos, ang ilan ay binibigyang kahulugan iyon na kamukha niya ang anak ng Diyos dahil siya nga ang anak ng Diyos na nagpapakita sa isang anyo na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakatawang tao sa hinaharap. Ang pananaw na ito ay pinanghawakan ng ilang maagang ama ng simbahan at nananatiling popular sa ilang mga bilog ng Kristyanismo ngayon. Mayroon itong tiyak na kagandahan. Kung si Melkisedek ay ang paunang pagpapakita ni Kristo, kung gayon lahat sa talata ay perpektong may katuturan. Ang kanyang kawalan ng talaangkanan, ang kanyang walang hanggang pagkapari, ang kanyang pagiging nakahihigit kay Abraham, ang kanyang dalawahang papel bilang hari at pari, lahat ng ito ay nagiging tuwiran sa halip na misteryoso. Pero may problema at nanggagaling ito sa mismong talatang dapat patunayan ang teorya. Sinabi ng mga Hebreo 7, tatlo na si Melkisedek ay ginawang katulad ng anak ng Diyos. Ang salitang katulad ay nagpapahiwatig ng paghahambing sa pagitan ng dalawang magkaibang bagay. Hindi mo sasabihin na ang isang tao ay katulad ng kanyang sarili. Kung si Melkisedek ay si Jesus, hindi na kailangang sabihin ng manunulat na siya ay ginawang katulad ng anak ng Diyos. Sasabihin lang niya na siya ang anak ng Diyos. Mayroon ding mas malawak na argumento ng mga Hebreo. Ang buong punto na ginagawa ng manunulat ay naglilingkod si Jesus bilang pari sa orden ni Melkisedek. Ang isang orden ay nagpapahiwatig ng isang kategorya, isang uri ng pagkapari. Kung si Jesus at si Melkisedek ay iisang tao, walang orden. Isang tao lang, nawawala ang lohikal na istruktura ng argumento. At binanggit ng maraming iskolar na hindi kailaman binigyan ng Biblia si Melkisedek ng anumang titulo na nauugnay sa mga banal na pagpapakita. Hindi siya tinawag na ang anghel ng Panginoon. Hindi niya kinikilala ang sarili niya bilang Diyos. Hindi sumubsob si Abraham sa pagsamba sa paraang karaniwang ginagawa ng mga tao kapag nakaharap nila ang Diyos sa kasulatan.
Ang paghaharap ay magalang, makabuluhan at malinaw na supernatural sa mga implikasyon nito. Pero hindi ito sumusunod sa pattern ng ibang mga Kristopaniya sa lumang tipan. Kaya nananatiling bukas ang tanong, si Melchizedek ba ay isang paunang pagpapakita ni Kristo? Isang espesyal na nilikhang nilalang? Isang anghel? O simpleng isang taong-tao na ang kwento ay sadyang isinulat sa paraang nagpapalibot sa kanya ng misteryo? May ikaapat na posibilidad at maaaring ito ang pinakabrilyante sa lahat dahil iminumungkahi nito na maling tanong ang itinatanong natin sa simula pa lang. Si Melchizedek ay isang tunay, makasaysayang tao, isang haring Kanaanita na tunay na sumamba sa tunay na Diyos sa panahon ng laganap na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang paraan ng pagkukwento ng kanyang kwento sa Genesis ay hinubog ng banal na layunin. Isipin mo kung ano ang nawawala sa pagpasok ni Melchizedek sa Genesis 14. Bawat pangunahing figura sa Genesis ay may pagpapakilala kung saan sila ipinanganak, sino ang kanilang mga magulang, ilang taon silang nabuhay. Masinop ang teksto sa mga detalyeng ito, pero si Melchizedek ay walang ganito. Lumitaw lang siya. Binasbasan niya si Abraham, tumanggap siya ng ikapu at nawala na siya. Ang ilang iskolar ay naniniwala na ang katahimikang ito ay sinadya ng Diyos. Sa pag-alis ng lahat ng talambuhay na detalye na sana ay gumawa kay Melchizedek na isang karaniwang makasaysayang figura, binago ng teksto siya sa isang bagay na higit pa. Naging isang buhay na larawan siya ng isang pagkapari na hindi nakadepende sa lahi o dugo. Isang pagkapari na nakatayo sa sarili nitong mga paa. Isang pagkapari na nagpapahiwatig ng Mesiyas. Sa tradisyong interpretasyon ng mga Hudyo, ang pamamaraang ito ay tinatawag kung minsan na midrash. Ito ang kasanayan ng pagkuha ng kahulugan hindi lamang mula sa sinasabi ng teksto, kundi mula sa sadyang hindi sinasabi ng teksto. Ang malakas na katahimikan sa paligid ng pinagmulan ni Melchizedek ang siyang mensahe mismo. Ang interpretasyong ito ay may bentahe na sineseryoso kapwa ang talata sa Genesis at sa mga Hebreo nang hindi kailangan na si Melchizedek ay isang supernatural na nilalang. Maaari siyang isang tunay na tao, isang tunay na hari, isang tunay na pari at makakaganap pa rin bilang isang uri ni Kristo, partikular dahil pinili ng Biblia na ipakita siya sa gayong misteryosong paraan. Ang katahimikan ay hindi isang puwang sa talaan, ito ang punto ng talaan. Ngayon, sa lahat ng nasa isip, bumalik tayo sa Genesis 14 at tingnan muli ang tagpo. Dahil may isang bagay na nakatago sa harapan mo na nagbabago ng paraan ng pagbasa mo sa buong paghaharap. Tandaan, dalawang lalaki ang lumabas upang salubungin si Abraham, si Melchizedek at ang hari ng Sodoma. At magkatabi silang inilagay ng teksto para sa isang dahilan. Nagdala si Melchizedek ng tinapay at alak. Ang hari ng Sodoma ay nagdala ng isang proposisyon sa negosyo. Binasbasan ni Melchizedek si Abraham at nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sinabi ng hari ng Sodoma, ibigay mo sa akin ang mga tao at itabi mo ang mga ari-arian para sa iyong sarili. Kinakatawan ni Melchizedek ang banal. Kinakatawan ng hari ng Sodoma ang makamundo at kailangang pumili ni Abraham sa pagitan nila. Pumili siya ng tama. Tinanggap niya ang basbas ni Melchizedek at binigyan niya ito ng ikapu. Pero sa hari ng Sodoma, nagsabi siya ng isang kahanga-hangang bagay. Itinaas ko ang aking kamay sa Panginoon, sa kataas-taasang Diyos, na lumikha ng langit at lupa, at nanunumpa ako na hindi ako kukuha ng isang sinulid o isang tali ng sandalyas o anumang bagay na sayo, upang hindi mo masabi kailanman, pinayaman ko si Abraham. Tumanggi si Abraham na magkautang sa Sodoma. Tumanggi siyang hayaan ang masamang hari na angkinin ang kanyang kayamanan.
Ibinigay niya ang lahat sa Diyos at umalis sa kasunduan. Ang sandaling ito ay higit pa sa isang tagpo, sa isang kwento. Ito ay isang pagsubok. At ipinapakita ng pagsubok ang karakter ni Abraham. Nakikilala niya ang pagkakaiba sa pagitan ng banal at ng bulok, sa pagitan ng basbas ng pari ng Diyos at ng pakikipagkasundo ng hari ng Sodoma. Alam niya kung aling hari ang dapat parangalan at kung aling hari ang dapat tanggihan. At makapal ang ironiya, ang Sodoma ang lungsod na ang hari ay nagtangkang makipag-alyansa sa negosyo kay Abraham, ay ganap na wawasakin ng Diyos, ilang kabanata lang ang pagitan. Ang kayamanan ng lungsod, ang mismong mga ari-arian na iniaalok ng hari ay magiging abo at asupre. Lahat ng inialok ng Sodoma ay pansamantala at nakatakdang mawasak. Pero ang basbas ni Melchizedek, iyon ay nananatili. Ang pagkaparing iyon ay walang hanggan. Ang ordeng iyon ay nakaligtas sa pag-usbong at pagbagsak ng mga imperyo, sa pagkawasak ng mga templo, sa pagkakalat ng mga bansa. Tumuturo ito pasulong sa loob ng libu-libong taon sa isang bagay na permanente at hindi mayayanig. Balikan natin sandali ang mga balumbon ng dagat na patay dahil may isang detalye na nag-uugnay kay Melchizedek sa isang bagay na mas malaki kaysa sa pagkapari lamang. Ang balumbon ni Melchizedek, 11Q13, ay iniuugnay si Melchizedek sa konsepto ng hubileo. Sa aklat ng Levitico, iniutos ng Diyos sa Israel na ipagdiwang ang isang taon ng hubileo tuwing 50 taon. Sa panahon ng hubileo, lahat ng utang ay pinapatawad, lahat ng alipin ay pinapalaya, at lahat ng lupa ay bumabalik sa orihinal na mga may-ari. Ito ay isang taon ng ganap na kalayaan, isang pag-reset para sa buong lipunan. Kinuha ng balumbon ng Qumran ang konseptong ito at itinaas sa isang kosmikong antas. Sinabi nito na sa katapusan ng mga araw, ihahayag ni Melchizedek ang isang banal na hubileo. Palalayain niya ang mga bihag hindi mula sa makalupang pagkakaalipin, kundi mula sa kapangyarihan ni Belial, ang prinsipe ng kadiliman. Magbabayad sala siya para sa mga kasalanan ng mga matuwid. Magsasagawa siya ng paghatol sa mga masasama at magtatayo siya ng isang kaharian ng kapayapaan, at dito nagiging personal ang lahat. Dahil sinisipi ng balumbon ang isang talata na si Jesus mismo ang babasahin ng malakas sa isang sinagoga, sa isa sa mga pinakadramatikong sandali ng kanyang buong ministeryo. Sinisipi ng balumbon ang Isaias 61, ang parehong talata na binasa ni Jesus sa sinagoga sa Nazaret nang ipinahayag niya ang kanyang pampublikong ministeryo. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin dahil pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Isinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Nang basahin ni Jesus ang mga salitang iyon sa sinagoga at pagkatapos ay sinabi sa nagulat na kongregasyon, "Ngayon ang kasulatang ito ay natupad sa inyong pandinig." Gumagawa siya ng isang pahayag na may katuturan sa sinumang pamilyar sa tradisyon ni Melchizedek. Sinasabi niya, sa katunayan, ako ang nagdadala ng pinakahuling hubileo. Ako ang nagpapalaya sa mga bihag. Ako ang pari-haring inilalarawan ni Melchizedek. Kung ginawa ng mga tao sa sinagoga, ang koneksyon kay Melchizedek ay pinagtatalunan. Pero ang teoloikong ugnayan ay naroon nakabaon sa mga patong-patong na tradisyong Hudyo naghihintay na matuklasan. At kung iniisip mong humihinto ang misteryo sa Kristyanismo at Hudaismo, hindi. Ang anino ni Melchizedek ay umaabot ng mas malayo pa riyan. Sa tradisyong Islamiko, may isang misteryosong figura na kilala bilang Al-Khidr na binanggit sa Quran sa Sura 18. Inilalarawan si Al-Khidr bilang isang lingkod ng Diyos na nagtataglay ng banal na kaalaman. Nagpakita siya kay Moises at nagpakita ng isang karunungan na hindi maunawaan ni Moises.
Sa ilang interpretasyong Islamiko, si Al-Khidir ay immortal, naglalakad pa rin sa lupa, naglilingkod pa rin sa Diyos sa mga paraang hindi maunawaan ng mga tao. Napansin ng ilang iskolar ang mga pagkakatulad sa pagitan ni Al-Khidir at ni Melchizedek. Pareho silang lumitaw ng walang paliwanag. Pareho silang nagtataglay ng banal na awtoridad. Pareho silang konektado sa Jerusalem. Pareho silang umiiral sa labas ng karaniwang kategorya ng mga tao. Ang ilang komentarista ng Islam ay nagmungkahi pa na maaaring iisa silang figura. Ito ay haka-haka at walang konsensong iskolar sa koneksyong ito. Pero naglalarawan ito ng isang mahalagang bagay. Si Melchizedek ay hindi lamang isang misteryo sa loob ng Kristyanismo o Hudaismo. Siya ay isang misteryo na umaaling-aungaw sa mga tradisyong panrelihiyon. Ang arketipo ng isang matuwid na parihari na umiiral sa labas ng karaniwang hangganan ng kasaysayan na naglilingkod sa Diyos sa paraang lumalagpas sa anumang nag-iisang tradisyon o sistema ng pagsamba. At marahil iyan ang punto. Marahil ang misteryo ni Melchizedek ay hindi isang problemang kailangang lutasin, kundi isang katotohanang kailangang kilalanin, na ang gawain ng Diyos ay hindi nakakulong sa anumang nag-iisang institusyon o lahi, na bago pa nagkaroon ng mga Levita o mga Aaronita, bago pa nagkaroon ng templo o tabernakulo, bago pa nagkaroon ng anuman sa mga istrukturang itinatayo ng mga tao upang ayusin ang kanilang relasyon sa Diyos, mayroon ng isang pari na naglingkod sa kataas-taasan. Kaya sino si Melchizedek? Pagkatapos ng lahat ng ating tinalakay, iisa lang talaga ang sagot na sumasaklaw sa lahat ng ebidensya, at ang Biblia mismo ang nagbibigay nito sa atin. Kailangan lang nating maging handang makita ito. Ang pagkakakilanlan ni Melchizedek ay si Jesus, hindi literal. Hindi sa paraang ang paunang pagpapakita ni Kristo ay naglakad patungo sa lambak ng hari at nagbigay kay Abraham ng isang tinapay. Malinaw ang manunulat ng mga Hebreo tungkol doon. Si Melchizedek ay ginawang katulad ng anak ng Diyos. Katulad, hindi siya ang anak ng Diyos. Siya ang retrato ng anak ng Diyos na ipininta 2,000 taon bago ipanganak ang anak ng Diyos. At iyan ang dahilan kung bakit napakayanig nito. Naglagay ang Diyos ng isang 3 talatang cameo sa aklat ng Genesis. Inalis ang bawat detalyeng makakakilala. Binigyan siya ng mga titulo na hindi dapat taglayin ng sinumang tao. At iniwan siya na nakaupo sa teksto na parang isang time capsule. Walang ama, walang ina, walang talaang kanan, walang simula, walang katapusan. Isang pari magpakailanman. Sa loob ng 1,000 taon, walang nakaalam kung ano ang gagawin sa kanya. Pagkatapos ay nakakita si David ng sulyap at isinulat ang Salmo 110. Sa loob ng 1,000 taon, nagtalo ang mga rabbi tungkol dito. Pagkatapos ay binuksan ng manunulat ng mga Hebreo ang kapsula at ipinakita sa mundo ang laman nito. Si Melchizedek ay hindi kailaman nilayong maunawaan ng mag-isa. Nilayong siyang maunawaan sa pamamagitan ni Kristo. Bawat detalye tungkol sa kanya, ang kanyang pangalan, ang kanyang lungsod, ang kanyang dalawahang katungkulan, ang kanyang tinapay at alak, ang kanyang walang hanggang pagkapari, ay isang preview ng isang taong hindi pa dumarating. Isinulat ng Diyos ang sagot sa Genesis at naghintay ng 3,000 taon bago may bumasa ng tanong. Iyan ang nakakagulat na pagkakakilanlan ni Melchizedek, hindi dahil siya ay isang misteryosong lalaki, kundi dahil siya ay isang sadyang gawa ng Diyos, isang buhay na propesya na naka-embed sa kasaysayan. Isang retrato ni Jesus na nakatago sa harapan mo sa pinakalumang aklat ng Biblia, napakatumpak sa mga detalye nito na kapag sa wakas ay nakita mo ito, hindi mo na ito maalis sa paningin. Hari ng katuwiran, hari ng kapayapaan, pari magpakailanman, walang simula, walang katapusan, tinapay at alak sa kanyang mga kamay.
Iyon ay hindi isang pagkakataon, iyon ay isang lagda. Si Melkisedek ay lumitaw sa 3 talata. 3 talata mula sa 31, 102 sa buong Biblia. At ang 3 talatang iyon ang naglalaman ng pinakamalinaw na preview ni Kristo sa buong Lumang Tipan. Mas malinaw kaysa Isayas 53. Mas malinaw kaysa Salmo 22. Dahil ang mga talatang iyon ay naglalarawan kung ano ang pagdurusahan ng Mesiyas. Si Melkisedek ang naglalarawan kung sino ang magiging Mesiyas. Isang pari na walang ama, isang hari na walang talaangkanan, isang lingkod ng Diyos na dumating bago ang kautusan, bago ang templo, bago ang pagkaparing itatayo ng Diyos mismo sa kalaunan. Binasbasan niya si Abraham, ang ama ng pananampalataya. Inilalarawan niya ng maaga si Kristo, ang may akda ng kaligtasan. At nawala siya sa mga pahina ng kasulatan na walang iniwan kundi 3 talata at ang hindi mapagkakamali ang balangkas ng isang taong hindi darating sa loob ng 2,000 taon. Halos 2,000 taon pagkatapos ni Kristo, nagsusulat pa rin tungkol sa kanya ang mga eskolar. Nagtatalo pa rin tungkol sa kanya ang mga teologo at nandito ka pa rin nakikinig. Marahil ay ikinatutuwa yun ni Melkisedek pero hindi pa tayo tapos. Dahil may bahagi ng kwentong ito na karamihan ng mga video, mga sermon at mga aklat tungkol kay Melkisedek ay hindi tinatakel. At may kinalaman ito sa isang bagay na hinuhukay ngayon mismo sa ilalim ng mga kalye ng makabagong Jerusalem. May dahilan kung bakit hindi kailanman nawala ang kapangyarihan ng kwentong ito. May dahilan kung bakit ang mga tao sa loob ng 3,000 taon ng kasaysayan ay hindi kayang isantabi ito. Dahil hinahawakan ni Melkisedek ang isang bagay na mas malalim kaysa teolohiya. Hinahawakan niya ang pagnanais ng tao para sa isang pari na tunay na kumakatawan sa Diyos. Hindi isang paring namana ang trabaho dahil hawak ito ng kanyang ama. Hindi isang paring naglilingkod hanggang mamatay at mapalitan ng susunod sa pila, kundi isang paring nakatayo sa labas ng sistema. Isang paring ang autoridad ay hindi nanggaling sa anumang institusyon ng tao. Isang paring basta lang umiiral. Naunawaan ito ng manunulat ng mga Hebreo. Kaya naman naglaan siya ng napakaraming espasyo para kay Melkisedek. Hindi lang siya gumagawa ng isang akademikong argumento tungkol sa mga pagkapari at talaangkanan. Nagsasabi siya ng isang bagay tungkol sa katangian ng relasyon ni Kristo sa sangkatauhan. Sa ilalim ng lumang sistema, ang pari ay nakatayo sa pagitan ng mga tao at ng Diyos, na nag-aalay ng mga handog na pansamantalang tumatakip sa kasalanan. Ang pari ay isang tagapamagitan, at tulad ng lahat ng tagapamagitan, limitado siya, mortal siya, may kapintasan siya. Kailangan niyang mag-alay ng mga handog para sa kanyang sariling mga kasalanan bago niya maalay ang mga ito para sa mga kasalanan ng mga tao. Pero ang isang pari sa orden ni Melkisedek ay iba. Hindi niya namana ang papel, siya ang papel mismo. Ang kanyang pagkapari ay hindi isang paglalarawan ng trabaho. Ito ang kanyang pagkakakilanlan. At dahil permanente ito, dahil hindi siya namamatay at napapalitan, ang kanyang pamamagitan para sa mga tao ay hindi kailanman humihinto. Hindi siya nagpapahinga. Hindi siya nagretiro. Hindi niya ibinibigay ang responsibilidad sa isang mas kulang na kwalipikado. Sinabi ito ng mga Hebreo 7:25 sa mga salitang hanggang ngayon ay nagpapangilabot pa rin sa mga tao. Kaya niyang iligtas ng ganap ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Laging nabubuhay, laging namamagitan, isang pari magpakailanman. Iyan ang pamana ni Melkisedek, hindi dahil alam natin kung sino siya, kundi dahil ang kanyang pag-iral ay tumuro sa isang bagay na desperadong kailangan ng mundo.
isang tagapamagitan na hindi kailanman hihinto, isang pari na hindi kailanman mabibigo, isang hari na ang katuwiran ay hindi isang titulo sa isang balumbon, kundi ang mismong katangian ng kanyang pagkatao. At kung iyon ang katapusan ng kwento, pambihira na iyon, pero may pisikal na ebidensya, mga bato, mga pader, isang altar, at nasa eksaktong lugar sila kung saan mo inaasahan. Sa buong Biblia, mula Genesis hanggang Pahayag, may isang gintong sinulid. Tumatakbo ito sa bawat aklat, bawat kwento, bawat propesya. Ito ang sinulid ng pagtubos. Ang ideya na ang Diyos ay palaging gumagawa, palaging naghahanda, palaging naglalatag ng pundasyon para sa isang bagay na mas dakila kaysa sa nakikita natin sa kasalukuyan. Hindi naunawaan ni Abraham kung sino talaga si Melchizedek. Alam lang niya na ito ay isang pari ng kataas-taasang Diyos at tumugon siya ng may paggalang. Si David na sumulat ng Salmo 100 at 1,000 taon ang lumipas ay nakakita ng sulyap ng isang bagay na walang hanggan, isang pagkapari na mananatili ng mas matagal kaysa anumang institusyon ng tao. Ang komunidad sa Qumran na nag-aaral ng kanilang mga balumbon sa liwanag ng lampara sa disyerto ay naramdaman na si Melchizedek ay konektado sa huling pagpapalaya ng sangkatauhan. At ang manunulat ng mga Hebreo na tumitingin pabalik sa lahat ng ito sa lente ng krus ay nakita ang buong larawan. Bawat henerasyon ay nakakita ng kaunti pa. Bawat henerasyon ay nakaunawa ng kaunti pang malalim. Pero wala sa kanila ang nakakita ng kumpletong larawan. Dahil ang kumpletong larawan ay patuloy pa ring nahahayag. Pero may iba pa sa kwentong ito. Dahil ang lungsod kung saan namuno si Melchizedek, ang lungsod na tinatawag na Salem, ay may sariling kasaysayan. At nagsisimulang ihayag ng arkeolohiya kung gaano kasinaunang at kahalaga ang lungsod na iyon. Salem, Shalem, Jerusalem. Maraming pangalan ang lungsod sa buong milenyo, pero ang mga ugat nito ay umaabot ng mas malayo kaysa sa naiisip ng karamihan ng mga tao. Kapag tinatawag ng Genesis si Melchizedek na hari ng Salem, kinikilala siya nito bilang pinuno ng magiging pinakapinagtatalunang at pinakabanal na lungsod sa ibabaw ng mundo. Kinumpirma ng Salmo 76 ang koneksyon ng direkta na nagsasabing ang tabernakulo ng Diyos ay nasa Salem at ang kanyang tirahan ay nasa Sion. Ang orihinal na lungsod ng Salem ay napakaliit sa makabagong pamantayan. Sumakop ito ng halos 12 ektarya sa isang makitid na Tagaytay na kilala bilang Bundok Sion, at ang populasyon nito ay marahil hindi lalagpas sa 500 tao, pero estratehiko ang lokasyon nito. Mga matarik na lambak ang nagprotekta dito sa 3 panig, at ang bukal ng Gihon, isa sa mga pinakamaasahang pinagkukunan ng tubig sa rehiyon, ay bumubukal mula sa bato sa paanan ng Tagaytay. Noong 1977, may isang pambihirang nangyari habang itinatayo ang isang sentro para sa mga bisita malapit sa bukal ng Gihon. Ang mga arkeologo na sina Ronnie Reich at Eli Shukron ay hindi inaasahang natuklasan ang mga labi ng 2 napakalaking tore. Hindi ito maliliit na istrukturang pangtanggol. Ito ay mga monumentong kuta na itinayo mula sa malalaking bato na hindi pa naproseso, na idinisenyo upang protektahan ng bukal mula sa pag-atake ng kaaway. Ang unang pagtatakda ng petsa ay inilagay ang mga ito sa gitnang panahon ng tanso, halos 2,000 hanggang 1,700 bago si Kristo, ang panahon nina Abraham at Melchizedek. Si Rabbi Jehiel Heilprin na sumulat sa kanyang akda na Seder Hadoroth noong 1,769 ay nagsabi na si Melchizedek ang unang taong nagtayo ng pader sa paligid ng Jerusalem.
Isinulat niya ito 2 siglo bago may natagpuang arkeolohikal na ebidensya upang suportahan ang pahayag. At gayunpaman, ang napakalaking kuta mula sa panahon ng tanso na natuklasan sa bukal ng Gihon ay halos perpektong tugma sa kanyang paglalarawan. Pero hindi iyon ang natuklasang pinag-uusapan ng mga arkeologo. Ang sumunod ay mas mahalaga pa. Noong 2010, naghukay si Elie Shukron ng isang kakaibang sinaunang istruktura sa lungsod ni David sa itaas ng bukal ng Gihon. Binubuo ito ng 4 na magkakahanay na silid na inukit sa batong pundasyon. Ang isang silid ay naglalaman ng mga katangian na tipikal ng isang sinaunang pisaan ng olibo. Ang isa pa ay may nakataas na rektangular na plataporma na may kanal na pandrain na inukit sa sahig. Iminungkahi ni Shukron na ito ang lugar ng isang altar at ang kanal ay idinisenyo upang padanasin ang dugo ng mga handog. Tinawag niya itong Temple Zero, ang lugar kung saan maaaring naglingkod si Melchizedek bilang pari. Ang lugar kung saan maaaring nagbigay si Abraham ng kanyang ikapu. Walang natagpo ang mga inskripsyon, walang tiyak na patunay na naguugnay sa istruktura kay Melchizedek. Pero tugma ang petsa, tugma ang lokasyon. At ang mga katangian ng ritual ay tugma sa inaasahan mo mula sa isang banal na lugar na nauugnay sa isang pari ng kataas-taasang Diyos. Kung tama si Shukron, ito ay magiging isa sa mga pinakamahalagang arkeolohikal na natuklasan sa kasaysayan ng pag-aaral ng Biblia. Isang pisikal na labi ng ministeryo ni Melchizedek, nakabaon sa ilalim ng libu-libong taon ng mga eskombro, ilang hakbang lamang mula sa bukal na nagbigay buhay sa lungsod na pinamunuan niya. At ang heograpiya ng kwentong ito ay lalong nagiging nakakagulat. Dahil ang lupang nilakaran ni Melchizedek ay ang parehong lupain kung saan magaganap ang mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Biblia. At narito ang isang detalyeng hindi napapansin ng karamihan. Pagkatapos ng mga pangyayari sa Genesis 14, kung saan binasbasan ni Melchizedek si Abraham, ang susunod na makabuluhang pangyayari na kinasasangkutan ng Jerusalem ay sa Genesis 22 nang utusan ng Diyos si Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac sa isang bundok sa lupain ng Moria. Sinabi sa atin ng 2 Kronika na itinayo ni Solomon ang kanyang templo sa bundok Moria. Ang parehong bundok, ang parehong lokasyon, ang lugar kung saan halos ialay ni Abraham ang kanyang anak ay ang parehong lugar kung saan mga siglo ang lumipas, tatayo ang templo ng Diyos. Kaya isipin mo ito, nakatagpo ni Abraham si Melchizedek, ang pari ng kataas-taasang Diyos sa Salem. Pagkaraan ng kaunting panahon, ipinadala ng Diyos si Abraham pabalik sa parehong rehiyon sa isa sa mga bundok sa Moria upang ialay ang kanyang anak bilang handog. Hinihila pabalik si Abraham sa lugar kung saan nakatagpo niya ang pari. Pabalik sa lungsod na magiging Jerusalem. Pabalik sa bundok na magiging lugar ng templo ng Diyos. Ang buong kwento ay umiinog sa parehong piraso ng lupa. At ang piraso ng lupang iyon, ang lupa kung saan naglingkod si Melchizedek at kung saan sumamba si Abraham, ay ang parehong lupa kung saan ipapako sa krus si Jesus halos 2,000 taon ang lumipas. Salem, Jerusalem, Moria, Golgota, ang parehong lungsod, ang parehong mga burol, at ang parehong sinulid ng pagkapari, handog, at pagtubos na tumatakbo sa lahat ng ito na parang ilog sa ilalim ng ibabaw. Pero sandali, may isa pang natuklasan at ito ay hindi natagpuan sa Israel. Natagpuan ito na nakabaon sa disyerto ng Ehipto at ang sinasabi nito tungkol kay Melchizedek ay maaaring ang pinakakontrobersyal na pahayag sa lahat.
Noong 1945 sa parehong dekada nang natagpuan ang mga balumbon ng dagat na patay, isang magsasakang Ehipsyo na nagngangalang Muhammad al-Samman ay naghuhukay malapit sa bayan ng Nag-Hammadi sa itaas na Ehipto nang mahukay niya ang isang malaking selyadong garapon. Sa loob ay may 13 kodise na nababalot ng katad, mga sinaunang aklat na nakasulat sa Koptiko, ang wika ng mga Kristiyanong Ehipsyo. Ang mga tekstong ito na may petsang halos ika-3 at ika-4 na siglo ay naging kilala bilang ang aklatan ng Nag-Hammadi. At kabilang sa mga ito ay isang teksto na may simpleng pamagat na Melchizedek. Ang teksto ni Melchizedek mula sa Nag-Hammadi ay ibang-iba sa anumang makikita natin sa Biblia o sa mga balumbon ng dagat na patay. Ito ay isang gnostikong akda. Ibig sabihin ay nanggaling ito sa isang sangay ng maagang Kristyanismo na kinundena ng karamihan ng simbahan bilang eretiko. Ang teksto ay piragmento na maraming mga talata ang masyadong sira para mabasa, pero ang nakaligtas ay pambihira. Sa tekstong ito, tumatanggap si Melchizedek ng mga pangitain mula sa mga makalangit na mensahero. Inihayag nila sa kanya ang kwento ng isang tagapagligtas na magdurusa, mamamatay at mabubuhay mula sa mga patay. Inilalarawan si Melchizedek bilang isang eskatolohikal na punong pari, isang kosmikong mandirigma na lumalaban sa mga puwersa ng kasamaan. At sa isang kahangahangang talata, lumilitaw na direktang itinumbas ng teksto si Melchizedek kay Hesukristo. Iminumungkahi ng teksto ni Melchizedek mula sa Nag-Hammadi na ang ilang maagang Kristiyano ay hindi nakita si Melchizedek bilang isa lamang uri o anino ni Kristo. Nakita nila siya bilang si Kristo, ang paunang pagpapakita ng anak ng Diyos na nagpapakita sa ilalim ng ibang pangalan sa ibang panahon na isinasagawa ang kanyang ministeryo bilang pari matagal bago siya ipanganak sa Bethlehem. Ngayon, ang mga gnostikong teksto ay hindi itinuturing na mapagkakatiwala ang makasaysayang pinagkukunan ng pangunahing agos ng Kristyanismo. Isinulat ang mga ito maraming siglo pagkatapos ng mga pangyayaring inilalarawan nila at madalas na naglalaman ng mga turo na sumasalungat sa mga kanonikal na kasulatan. Pero nagsasabi ang mga ito sa atin ng isang mahalagang bagay tungkol sa kung paano naunawaan ng maagang mundong Kristiyano si Melchizedek. Ang pagkaakit ay hindi limitado sa ilang eskolaro isang komunidad. Ito ay laganap. Mga Kristiyano, Hudyo at Gnostiko ay lahat kumikilala na ang figurang ito ay tumuturo sa isang bagay na malawak at makabuluhan. At matindi ang debate. Ang ilang Kristiyano ay naniniwala na si Melchizedek ay si Kristo mismo. Ang iba ay iginiit na siya ay tao lamang. Ang ilang guro ng Hudaismo ay itinumbas siya kay Sem. Ang iba, marahil bilang reaksyon sa mga pahayag ng mga Kristiyano, ay binalewala na lang ang kanyang kahalagahan. Naging larangan ng labanan si Melchizedek, hindi pisikal kundi teolohikal. Naglaban ang iba't ibang komunidad tungkol sa kanyang pagkakakilanlan dahil naunawaan nila ang isang napakahalagang bagay. Sinumang kumukontrol sa kahulugan ni Melchizedek ang kumukontrol sa kahulugan ng pagkapari mismo. At sinumang kumukontrol sa pagkapari ang may autoridad na tukuyin ang relasyon ng sangkatauhan sa Diyos. At pagkatapos ay naroon ang pinakamadilim na bahagi ng kwento ni Melchizedek, ang bahagi na kinasasangkutan ng kanyang masamang katapat. Hindi lang itinaas ng komunidad ng Qumran si Melchizedek. Lumikha rin sila ng isang madilim na salamin niya. Sa kanilang mga sulatin, may isang figura na tinatawag na Melchiresha. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang hari ng kasamaan. Siya ang eksaktong kabaligtaran ni Melchizedek, ang hari ng katuwiran, kung saan pinamumunuan ni Melchizedek ang mga anak ng liwanag. Pinamumunuan ni Melchiresha
ang mga anak ng kadiliman, kung saan nagdadala si Melchizedek ng kalayaan at pagbabayad sala, nagdadala si Melchiresya ng kabulukan at pagkawasak. Ang kosmikong dualidad na ito, liwanag laban sa kadiliman, katuwiran laban sa kasamaan, ay lumilitaw sa buong mga balumbon ng dagat na patay. Ang balumbon ng digmaan ay naglalarawan ng isang huling labanan sa pagitan ng mga puwersa ng liwanag at mga puwersa ng kadiliman. At si Melchizedek ay nakatayo sa gitna ng lahat, hindi lang bilang isang makasaysayang figura mula sa Genesis, kundi bilang isang kosmikong kampiyon na lumalaban para sa kaluluwa ng sangnilikha. Ang pinuno ng madilim na panig ay tinatawag kung minsan na Belial, kung minsan na Melchiresya, kung minsan na prinsipe ng kadiliman, pero ang simetriya ay palaging naroon, dalawang hari. Dalawang magkasalungat na puwersa, isang labanan na magpapasya sa kapalaran ng lahat. At narito ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Inilalarawan ng bagong tipan ang parehong tunggalian. Sumulat si Pablo tungkol sa pagsusuot ng baluti ng Diyos upang tumayo laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan. Inilalarawan ng aklat ng pahayag ang isang huling labanan sa pagitan ng mga puwersa ng langit at ng mga puwersa ng kadiliman. At si Jesus, ang pari sa orden ni Melchizedek, ay nakatayo sa gitna ng lahat. Ginagawa ang eksaktong sinabi ng mga teksto ng Qumran na gagawin ni Melchizedek. Pinapalaya ang mga bihag, nagbabayad sala para sa mga kasalanan, hinahatulang ang masasama, nagtatayo ng isang kaharian ng kapayapaan. Ang kwentong nagsimula sa isang kuweba sa disyerto na may ilang piraso ng balumbon ay walang putol na konektado sa pinakamalaking salaysay sa Biblia: paglikha, pagkahulog, pagtubos, paghatol, pagpapanumbalik. Si Melchizedek ay hinabi sa bawat yugto. Kaya pagsamahin natin ang lahat dahil ang nagsimula bilang isang 3 talatang cameo sa Genesis ay naging pinakadetalyadong preview ni Kristo sa buong lumang tipan. Mayroon tayong isang lalaking walang pangalan bago siya lumitaw at walang bakas pagkatapos niyang mawala. Isang hari ng isang lungsod na magiging pinakabanal na lugar sa mundo. Isang pari na naglingkod sa tunay na Diyos sa panahon ng laganap na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Isang figura na tumanggap ng karangalan mula sa ama ng pananampalatayang Hudyo. Isang misteryo na gumambala sa mga iskolar na Hudyo sa loob ng mga siglo at nagbigay inspirasyon sa isang buong kabanata ng Bagong Tipan. Mayroon tayong mga balumbon ng dagat na patay na tumatawag sa kanya bilang isang banal na mandirigma na magdadala ng huling hubileo. Mayroon tayong mga teksto ng naghamadi na itinumbas siya kay Kristo. Mayroon tayong si Pilo na tinatawag siyang nagkatawang taong salita ng Diyos. Mayroon tayong mga rabbi na nagtatalunang kung siya ay si Sem o ibang tao. Mayroon tayong mga arkeologo na naghuhukay ng maaaring kanyang templo sa ilalim ng mga kalye ng makabagong Jerusalem. At mayroon tayong manunulat ng mga Hebreo na nagsasabi sa atin sa pinakamalinaw na wika na maaaring ialay ng Bagong Tipan na bawat isa sa mga detalyeng iyon ay tumuturo kay Jesus. Iyan ang nakakagulat na pagkakakilanlan ng paring walang ama. Hindi siya kailanman nilayong maging isang nakapag-iisang karakter. Nilayong siya ay maging salamin. At kapag itinapat mo ang salaming iyon sa buhay ni Kristo, bawat detalye ay nagkatugma: ang pangalan, ang lungsod, ang pagkapari, ang tinapay at ang alak, ang basbas, ang walang hanggan. Itinago ng Diyos ang salaming iyon sa 3 talata ng Genesis. At sa loob ng 2,000 taon bago si Kristo, walang ganap na nakaunawa kung ano ang kanilang tinitingnan. Ang sandaling iyon sa lambak ng hari, ang simpleng gawain ng pagbabasbas at pagpapalakas, ay nagpakilos ng isang bagay na umaalingaw-ngaw pa rin hanggang ngayon. Sa tuwing naglalatag ng hapag ng komunyon,
Sa tuwing ang isang pari o pastor ay tumatayo sa pagitan ng kongregasyon at ng Diyos. Sa tuwing may nagbabasa ng sulat sa mga Hebreo at nagtataka tungkol sa kahulugan ng isang walang hanggang pagkapari, naroon si Melchizedek, tahimik, patuloy, tumuturo lampas sa kanyang sarili patungo sa isang taong palagi niyang nilayong ihayag. 3 talata, 3,000 taon ng mga tanong, isang sagot nakatago sa harapan mo, at isang pari na nananatili kahit ngayon, magpakailanman. Kung binago ng bidyong ito ang pagtingin mo sa lumang tipan, hindi ka nag-iisa. Ang Biblia ay puno ng mga nakatagong retrato na tulad nito, mga figura at sandali na may katuturan lamang kapag nakita mo kung sino ang kanilang itinuturo. Kung gusto mong matuklasan ang susunod, ang video sa iyong screen ngayon ang magdadala sa iyo doon. Pindutin mo ito at makikita kita doon.